Reka, aalis ka sa palasyong ito na isa ng bangkay. Tanggapin mo ito. Flame power! Mahina ka pa rin. Tumigil ka. Hindi ako papatalo sa isang katulad mo. Ngayon, tignan natin ang lakas mo. Nararamdaman ko pa rin ang aking galing. Huwag kang magbuhat ng sarili mong bangko. Mabuti pa tapos na natin yan. Tatlo tayo laban sa kanya. Hindi mananalo yan. Hindi ko inaasahan na ang kanyang kapangyarihan ay magiging malakas katulad ng sa akin. Ibalik mo na si Ana. Naalala mo pa ba kung saan mo nakuha ang sugat mo sa iyong pisngi? Matagal na panahon na rin nang mangyari yan. Ano ba pinagsasabi nitong matagal na panahon na? Reka, hindi tayo bahagi ng kasalukuyang panahon kung naalala mo pa. Ako ang may gawa ng sugat mong yan. Nabuhay tayong dalawa noong sinaunang kapanahon ng maraming siglo na ang nakaraan. Ng mga panahong yon, bahagi tayo ng isang pangkat na kung tawagin ay angkan ng mga Hokage ninja. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Wala rin akong pakialam kahit isang siglo pangkat pa ako nabibilang. Ang pinakamalaga lang ngayon ay mabawi ko ang aking prinsesa. Reka, hindi mo ba alam na nag-aaksaya ka lang ng iyong lakas? Ang kapangyarihan mo ay katumbas lang ng aking pinakamahinang lakas. Ngayon, magiging abo ka na. Binubuhos na niya ang kanyang lakas. Binubuhos? Nagpapatawa ka ba? Sa tingin mo ba, Reka, binubuhos ko ng aking buong lakas? Hindi ko na kailangan gawin yon para mapantayan ko lang inyong kahusayan. Napakababa naman pala ng tingin mo sa aking kapangyarihan. Kailanman ay hindi magpapantay ang ating lakas. Ito ang tunay kong kapangyarihan. Siya si Kurenai. Kurenai, ang kanyang apoy, mayroong buhay. Ang tunay na kapangyarihan ng isang tunay na Hokage ninja ay hindi nakasalalay sa kanyang kakayahang makalikha ng apoy. Dahil ang enerhiya na dumadaloy sa katawan sa isang kasapya ng angkan, sapat na upang makalikha nito. Hindi na kailangang gumamit ng mahiwagas ang data para dito. Ang kakayahan na yan ay likas na namamana ng sino mang may dugo ng angkan ng Hokage. Ang tunay na kapangyarihan ng isang Hokage ninja ay nakasalalay sa pagpapalawak ng likas sa kapangyarihan nito upang magamit sa kahit anong paraan na iyong naisin. Bibihira lamang ang may taglay nito. Isa na ako sa mga yon. Iba-iba rin ang kulay ng apoy na naglalarawan sa iyong puso at kalooban. May itim na apoy at taglay ko ang kanyang kapangyarihan. Meron din pulang apoy, asul na apoy. Natapat ka sa mahinang uri. Kurenai, ipakita mo sa kanila ang bangis ng iyong kapangyarihan. Tagahit tayo. Hindi patas ang labanan. Lagot ka sa akin. Antayin mo kung makahanap ng tubig kundi tapos ka. Kuya, anong mangyayari sa atin ngayon? Mamamatay na tayo. Si Lola! Lola, tumakas ka na! Tama ka na, Reka. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kaya mo sariligtas. Lola, lumapit ka sa akin. Nagkasala ka. Kailangan pagbayaran mo ng iyong buhay. Sa ngayon ay wala ka ng silbi para sa akin. Huwag po! Hindi ako makakapayag na saktan mo ang kahit sino man sa mga kaibigan ko. Huwag mo silang idamay dahil tayong dalawang magkalaban. Duwag kang talaga. Pati bata pinapatulan mo pa ngayon. Alam mong hindi mo ako matatalo. Mas malakas ako kaysa sayo. Dahil may mga kaibigan ako nagbibigay ng suporta sa akin. Ibahin mo ako, Ray. Kahit buhay ko pa ang maging kapalit, gagawin ko maligtas lamang sila. At kapag nangyari yon, sasama kita sa hukay para hindi ka na makapaminsala pa. Tapos ka na ba? Kurenai, dalhin mo sa kanyang hukay ang makatang yan. Ha? Tagapangalaga ng Fujin. Ako si Aira, isa sa mga kaibigan ni Reka. Lakas ko ang aking kapangyarihan. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Max. Napadaan lang ako. Napansin ko na kailangan nyo ng tulong. Kaya nandito ako. Flame power! Tawagin mo na lang akong Flame Master. Ako si Reka Hanabishi. Laban na! Hindi niya mapapatay si Kurenai. Kaya ko siyang likahin ng paulit-ulit. Asar na ako sa'yo! May kita mo! Sandali lang, Reka.
Sa kalagayan mo ngayon, hindi mo matatalo si Kurinay. Dahil mas malakas ang kanyang kapangyarihan kaysa sa'yo. Kailangan natin umisip ng paraan para matalo sila. Hindi mo ba natatandaan ang sinabi sa atin ni Eman? Kailangan natin magbuklod para matalo ang kalaban. Ibig sabihin, 4 laban sa isa? Kailangan magsama-sama ang ating lakas. Dahil kung hindi, baka hindi mo na mailigtas ang mahal mong prinsesa. Maliwanag na ba ang lahat, Reka? Payag na ako. Kahit papano ay may pag-asa na tayong manalo sa malakas nilang puwersa. Ano pang hinihintay nyo? Tapusin na natin ang alalay ni Kuray. Atakihin natin sabay-sabay si Kurinay. Hindi si Kurinay ang dapat natin tapusin, kundi si Kuray. Tayo na! Laban! Na naman, wala talaga silang kadala-dala. Sa bagay ay para lamang ako naglalaro nito. Kurinay, sunugi mo ang pinakamalakas sa kanilang 4. Ngayon din. Ako nang bahala dito. Kayo na kay Kuray. Ikaw pala ang gumagamit na kapangyarihang hangin. Nawala. Inamin ko, napahangan niyo ako sa inyong lakas. Pero kahit magsama-sama pa rin kayo, hindi niyo ako matatalo. Si Reka ay kasalukuyang nililigpit na ni Kurinay. Kapag wala na siya, lalong hindi pa kayo mananalo sa akin. Tapos na ang isa. Nagkamali ako. Ikalawa. Habang nababawasan kayo ay nababawasan din ang inyong pag-asa. Wala kayong laban sa akin. Babae ka man, ngunit hindi kita patatawarin. Ate Ira! Lola, takas na. At yan ang ika-4. Natalo na kayo ni Kurinay, pero hindi pa rin kinagtanda. At parang naman naiisip na mananalo kay sa akin. Mas malakas ako ng dihama kay Kurinay. Akala ko pa naman ay maaaliw ako ng gusto sa pakipaglaban sa inyo. Ni hindi man lang ako umabot sa inaasahan kong palabas na ibibigay nyo. Hoy duwag, sandali lang. Hindi pa tapos ang laban na to. Papayag ka. Humanda ka ngayon. Imposible. Ni hindi man na nasunog ni Kurinay ang kahit anong bahagi ng kanyang katawan. Hindi ka na inaaboy ang isang apoy. Sino yan? Kung sa iyo ay nasa sa kapangyarihan mo, Reka, ay mabuti pa mag-isip-isip ka muna. Ang boses na yon. Oo, ako nga at wala nang iba. Kanina ko pa pinapanood ang laban na ito. Napansin kong mas yumabang ka pa. Naku naman Emma, ngayon ka pa nagpakita matatalo na kami. Tama ang hinala ko na mas lumakas pa si Kuray. Silang dalawa ang dapat mong pakaingatan. Mahirap talunin. Hindi pa rin ako natatakot harapin sila. Mababaliwala lahat ng pinaghirapan mo kung pipilitin mo makipaglaban ngayon sa kanila. Isasakripisyo mo pa rin ba ang buhay mo kahit alam mo wala ng pag-asa? Emma, ikaw nang bahala sa kanilang lahat. Lalo na sa akin, prinsesa. Ngayon, itutuloy na natin ang laban. Katulad siya. Katulad siya ng kanyang ama. Lumalaban pa rin kahit wala ng pag-asa. Reka, alisin mo ang gasa sa iyong braso para pakawalan ng kapangyarihan mo. Ang gasa na yan o armband na nagkukulong sa iyong kaloob-loobang kapangyarihan. Nagpapalakas ng kapangyarihan at hindi na kapanipaniwalang uri ng kapangyarihan. Ito'y lubhang mapanganib para sa'yo. At kung hindi mag-iingat, maaari kang tupukin ang sarili mong apoy. Subalit, hindi mo pwedeng ipagkait ang iyong lakas. Ikaw lamang ang magpapatunay ng iyong kapangyarihan. Ngayon pa lang ay pinaaalahan na kita, Reka. Yan tamong iyong sarili. Yun naman pala eh. Matagal-tagal ko nang iniisip kung para saan to. Sige. Ngayong alam ko na, lalabas ng tunay kong kapangyarihan. Flame power. Ngayon lamang ako nakakita ng ganito. Kakaiba siya. Pakiusap, huwag mo pong pabayaan si Reka. Dumating na ang pinagmula ng kapangyarihan ni Reka.